sa mga pasahero. So talagang hindi ko po ikahihiya kung bilang Pilipino po ako. Suot pa ni Rogelio ang kanyang kitchen uniform nang mangyari ang aksidente sa Costa Concordia. Wala siyang naisalbang anumang damit at gamit kundi dalawang bagay, isang rosaryo at laruan para sa kanyang 2 taong gulang na anak. Ang regalo ko po sa kanya yung buhay ko. Wala na pong iba. Sa pagdating nila sa bansa, pinapurihan ng DFA ang kabayanihan ng Pilipinong marino. Nangako sila na gagawin ng lahat para makakuha ang mga seafarer na ito ng bagong trabaho at kompensasyon sa nangyaring aksidente. Pero marahil wala ng pinakamasaya sa pagbabalik ng mga marino kundi ang kanilang mga kaanak. Bagong kasal si Glenn nang maglayag siya sa Costa Concordia cruise ship. Walang tigil sa pagdarasal ang kanyang asawang si Rhea hanggang makauwi ang pinakamamahal. Pero ingat ka pagbalik mo. Mahal na mahal ka namin. Dininig ng Panginoon ang kanilang panalangin. Miss ko. Higit sa papuri, ito na marahil ang pinakamasarap na gantimpalang kanilang natanggap. Isang mainit na yakap. Para sa unang balita, Cara David reporting. Balak daw ni Chris Bernal na sumailalim sa isang acting workshop para mas mapaghandaan pa ang pagsabak niya sa bagong Kapuso show na Hiram na Puso. Pero aminado ang dalaga, hindi pa raw siya ready na makipag-intimate scene sa katamban niya na si Mark Heras. Narito pa ang unang chika. Excited daw si Chris Bernal na simulan ang kanyang bagong proyekto sa GMA Afternoon Prime, ang Hiram na Puso. Puspusan ng araw ang paghahanda ngayon ni Chris bago sumabak sa taping. Pero bago yan, syempre, gusto ko muna ulit mag-workshop like sa acting. Kasi nga bilang yung dati kong show, nag-concentrate ako sa dancing. Ngayon naman, balik acting ulit talaga ako. At dahil magtatambal sila rito ni Mark Heras, aminado aktres na hindi pa raw siya handa gumawa ng intimate scenes kasama ang aktor. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko alam kung kaya ko sa... Kasi syempre kay Alger ang tagal na, di ba? Ilang beses, bawat show ata, gumagawa kami ng intimate scene. Hindi ko alam kung... Kaya ko sa iba. Samantala, ikinwento rin ni Chris ang unti-unti raw na napapalapit ang loob niya sa anak ng napapabalitang maniligaw niya ngayon na si Jolo Revilla. Si Gab, napakabibong bata, napakabait, napakalambing. Kaya talagang kahit sino magiging malapit talaga sa kanya. Mga bading sa Villasis, Pangasinan nagpasiklaban sa pagrampa, suot ang mga costume na gulay. Ibinida po ng mga lumahok sa beauty pageant na yan ang iba't ibang sahog sa pinakbel. Nagsuot ang ilang contestant ng mga talong, okra at iba pang gulay. Inirampa naman ng isang kalahok ang kanyang koronang gawa sa sitaw. Ang mga accessories, masustansya rin tulad ng kamatis. Layon daw ng patimpalak na ipaalala sa publiko na tanggapin ang mga bading sa lipunan at ikampanya ang bayan ng Villasis bilang vegetable bowl ng Pangasinan. Eastman Kodak o mas kilala lamang bilang Kodak, bangkarote na dahil sa patuloy na paghina ng kanilang benta. Ayon sa Kodak, naniniwala ang Board of Directors at ang buong senior management ng kumpanya na isa itong hakbang na kinakailangang gawin para sa hinaharap ng kumpanya. Hindi naman daw sakop ng pagpa-file for bankruptcy ang mga Kodak company sa labas ng Amerika. Kilala po ang Kodak sa pagiging pioneer sa film photography. Ito po yung may mga negative pa. Setyembre nung nakaraang taon, bumagsak ang liquid assets ng Kodak sa halagang $862 million mula sa $1.4 billion noong 2010. Sa ngayon naman daw nakautang ang Kodak ng $950 million mula sa Citigroup. Ilang pangunahing website tulad ng Wikipedia at Google nag-blackout protest bilang pagtutol sa online piracy bill sa Amerika. Bari raw kasing mauwi sa censorship sakaling maipasa ang panukala. Narito ang report ni Jamie Santo. Mahigit 7,000 website ang sabay-sabay na nag-itim o nag-alis ng regular access, kabilang sa mga ito ang Wikipedia, isang libreng online encyclopedia. Hindi ito magamit habang naka-blackout.
Ang pag-iitim ng mga website protesta sa SOPA o Stop Online Piracy at PIPA o Protect Intellectual Property Act, mga panukalang batas sa Amerika na magbibigay kapangyarihan sa US Department na habulin kahit mga website sa labas ng Amerika na pinaghihinala ang nagsasagawa ng copyright infringement o online piracy. Pwede rin silang ipasara. Ayon sa mga kritiko, bagamat tutol din sila sa online piracy, masyado raw malawak ang mga probisyon ng batas kaya posibleng mauwi umano ito sa censorship. We believe na it threatens yung freedom of speech and freedom of information, exchanges of information. Naniniwala kami na dapat bawat tao sa buong mundo ay may free access sa internet. Umabot na rin sa mga kalsada ang protesta tulad ng ginawa ng ilang New Yorkers sa harap ng opisina ng 2 senador na sumusuporta sa pagpasa ng mga kontrobersyal na batas. They will irrevocably damage the architecture of the internet so as to embolden censorship around the world. I think it sends the wrong signal to give the government the ability to shut down websites. The web should be a free medium that promotes democracy around the world. Pati si Facebook founder Mark Zuckerberg nakiisa rin sa pagkondena sa SOPA at PIPA, bagamat hindi naman nagsasagawa ng blackout ang sikat na social networking site. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting. Sa Cavao, Manny Pacquiao may napili ng sunod na makakalaban. Mel Tiangco, Gwendolyn Rue at pambansang kamao Manny Pacquiao kinilala sa taunang People of the Year Awards. Magpahuli, tutok lang sa unang balita. Handa ba niyang iwanan ang simple